Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo ng taon at mapapakinggan natin ang isang napakahirap na utos ng ating Panginoon, pero dapat ating tupdin upang magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan, hindi lamang sa sarili, kundi sa ating kapwa at sa buong sandaigdigan. At ito ay yung kautusan na mahalin natin ang ating mga kaaway, gawa natin ng mabuti ang napupuot sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang nanunungayaw sa inyo. Ipanalangin ang mga naninirang puri sa inyo. Kung tampaling ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. At sa umaagaw ng iyong balabal, ay huwag ipagkait ang iyong barok. Magbigay ka sa lahat ng humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mong bawiin. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din naman ang gawin ninyo sa kanila. Kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang inyong kapurihan? Sapagkat ang mga makasalanan man ay umiibig sa kanila. At kung gumagawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang inyong kapurihan? Ang mga makasalanan man ay gumagawa ng ganito. At kung kayo magpahiram sa mga inaasahan yung gaganti, ano ang inyong kapurihan? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tumanggap sa kanila ng gayon din. Datapwat, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa kanila, at magpahiram ng hindi umaasa ng ganti. Sa gayon ay lalaki ang inyong gantimpala at magiging mga anak kayo ng kataas-taasan, sapagkat siya ay butihin sa mga hindi kumikilala ng utang na loob at sama-sama. Maging maawain sana kayo, gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at nang hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at nang hindi kayo parusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mainam, puno, siksik at umaapaw, ang ibubuhos sa inyong kandungan. Sapagkat ang panukat na isukat ninyo sa iba ay panunukat din sa inyo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, isang magaling at charismatic leader, si Mahatma Gandhi, at ang kanyang isinusulong ay yung non-violence, hindi makarahasang pagkilos. At sinasabi niya, kung susundin nating lahat sa buong mundo ang kautusan, ngipin sa ngipin, mata sa mata, ang buong mundo ay magkakaroon ng kabulagan o lahat ng mamamayan ay mga bulag sapagkat hindi natin masusunod ang kautusan ito. Totoo nga, minamahal ko mga kapatid, sapagkat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, oo, nakakaranas na tayo ng kabutihan, kaligayahan, pero malimit
ay nakakaranas tayo ng sakit na nanggagaling sa ating kapwa. May mga tao na nanluluko sa atin. May mga tao na against sa atin. May mga tao na ayaw tanggapin ang ating sinasabi. Sa halip, sila ay kumukontra sa ating mga sinasabi. Ayaw nilang tanggapin yung kagustuhan natin. Yung mga payo natin ay ayaw nilang tanggapin. May mga tao pa nga na kumakalaban sa ating nais gawin. At dahil minamahal ko mga kapatid, ito ang ating karanasan. Ito man ay sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating pagtatrabaho, sa ating mga gawain. Ito ay ating nararanasan. At dahil sa karanasang ito, malimit tayo ay nagkakaroon ng galit. Nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Kuminsan ay kumukulo yung ating mga dugo at halos ayaw nating kausapin na ang ating kapwa. Ayaw na nating makita sila sapagkat laging kinakalaban tayo ng mga taong ito. Minamahal ko mga kapatid, kung ito'y nangyayari sa buong mundo, ito ang nagiging dahilan kung bakit mayroong mga alitan, may mga digmaan, may mga nagkalaban-laban dahil nga hindi magkasundo sa pag-iisip, sa mga gawain at sa mga salita. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng pagnanais na tayo ay gumanti sa lahat ng ginagawa nila sa atin. Dahil sa ating karanasang ito, ay nagiging hindi maligaya tayo, ang ibang tao, at ang ating kapaligiran. Subalit sa banal na Ebanghelyo ay napakaganda ng aral na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang yung kaligayahang nating gustong makamtan ay makuha natin. Sinasabi niya sa banal na Ebanghelyo ang isang utos, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo. Alam ko, minamahal ko mga kapatid, napakahirap ito. Sapagkat yung mga tao na gumagawa ng kasamaan sa atin ay napakahirap tanggapin, napakahirap mahalin. Subalit ito ang kautusan ng ating Panginoon. Bakit napakahirap natin gawin? Una sa lahat, minamahal ko mga kapatid, ang akala natin, kung tatanggapin natin yung ating mga kaaway, kung patatawarin natin ang ating mga kaaway, kung tayo ang unang susuko sa kanila, na alam natin na sila nakagawa sa atin ng kasamaan, para sa atin, ito ay tanda ng ating kahinaan. Ito ay tanda na tayo ay mas mababa pa kaysa kanila. Subalit ang katunayan, minamahal ko mga kapatid, kung magagawa natin ito, ito ay tanda na tayo ay mas malakas sa kanila. Sinasabi nga rin ni Mahatma Gandhi na yung mga tao na hindi kayang magpatawad ng kalang kapwa, ng kalang mga kaaway, sila ang mahihina. Subalit kung tayo ay kaya nating magpatawad sa kanila, tayo ang mas mabuti, tayo ang mas malakas sa mga taong ito. Ang ikalawang bagay na dahilan kung bakit ayaw nating magpatawad at magmahal ng ating kapwa. Sapagkat kung tayo nagawa ng kasamaan, nais natin ng justice, nais natin ng katarungan, magkaroon tayo ng katarungan dahil doon sa ginawa nilang kasamaan sa atin. Pero dapat nating malaman, minamahal ko mga kapatid, na sa pagpapatawad, pagmamahal ng kaaway, ay naroon na rin yung katarungan na nais nating makamtan. At napakaganda ng halimbawa ni Pope John Paul II sa kanyang karanasan nang siya ay magkaroon ng attempted assassination. Nang gumagaling na yung kanyang sugat na nanggaling doon sa baril ng assassin na yon, dinanaw niya sa bilangguan yung Turkish assassin na yon
si Mehmet Ali Agca. Kinausap niya yung taong yun. Kinausap niya si Mehmet at sinabi niya mismo sa kanyang harapan na pinapatawad niya siya sa kanyang ginawa na pagbaril sa kanya. Subalit sa kabila ng pagpapatawad ng Santo Papa, si Mehmet pa rin ay naroon sa bilangguan at pinagdusahan niya yung kaparusahan dahil doon sa kanyang ginawa. Minamahal ko mga kapatid, naroon yung justice, naroon yung pagpapatawad at nagkaroon sila ng tunay na kaligayahan, yung kagaanan ng kalooban kay Mehmet at sa Santo Papa. Ang isa pang dahilan, minamahal ko mga kapatid, kung bakit ayaw nating magpatawad. Ang akala natin, pagpapatawarin natin yung nagkasala sa atin, tayo ay lalapit mismo sa Kanya at yayakapin o kaya kakausapin natin siya. Pero hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung magagawa natin ay napakaganda sapagkat naroon yung pagpapatawad, naroon yung reconciliation. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon ng pagpapatawad, kung magagawa lamang natin, na patawarin natin sa ating sarili ang ginawang kasamaan ng ating kapwa. At pagkatapos, huwag nating pag-isipan o gawan ng masama ang kapwang ito na nakagawa sa atin ng masama. Yun ang pagpapatawad na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay itinaas pa ng ating Panginoon yung kautusan na yon ng pagmamahal sa ating mga kaaway. Sinasabi pa niya, gawan ninyo ng mabuti yung mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo yung mga tao na nanunungayaw sa inyo. Ipanalangin ninyo yung mga tao na naninirang puri sa inyo. At yung mga tao na gumagawa ng masama sa inyo, ay tanggapin ninyo. Paggawa ng kabutihan sa kapwa, sa mga tao na ating mga kaaway, ay napakahirap gawin. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang pagpapatuloy na kung gagawa natin ng kabutihan ng ating kapwa, huwag tayong hihingi ng kapalit o maghihintay ng kapalit sa kanila. Kung tayo maaawa sa kanila, kung tayo magpapatawad sa kanila, huwag tayong maghihintay ng kapalit sa lahat ng ating ginawang kabutihan sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng first reading sa aklat o sulat ni Samuel. Si Haring Saul, kasama yung kanyang buong military, ay hinanap nila si David upang patayin. Subalit ang sila'y natutulog isang gabi sa kanilang pagsunod kay David. Natutulog si Saul sa kanyang tent, sa kanyang tulda, at sa paligid niya ay yung kanyang mga soldiers o mga kawal. Nakagawa ng paraan si David upang makapasok sa tulda ni Haring Saul. At doon ay nakuha niya yung sibat ni Haring Saul. Maaari niyang patayin. Naroon lahat ang pagkakataon. Naroon lahat ang kanyang lakas. Naroon ang kanyang sibat. Subalit hindi ginawa ni David na patayin si Haring Saul, kundi kinuha lamang niya ang sibat na yon, kinuha niya ang inuman ni Haring Saul, at siya ay umalis na. Hindi siya pumatay ng tao o hindi siya naghiganti kay Haring Saul. Minamahal ko mga kapatid, sinasabi nga ng isang English author, si William Walcott, na sinasabi niya, kung ikaw ay may kapangyarihan, kung ikaw ay may pagkakataon na maghiganti, subalit hindi mo gagamitin ang kapangyarihan at pagkakataong ito upang gawin ang paghiganti, ikaw ay masigit na makapangyarihan, ikaw ay masigit na mabuti kaysa tao na iyong kaaway. At kung tayo man
ay nahihirapan pa rin na magmahal, magpatawad sa ating kaaway at gumawa sa kanila ng kabutihan. Minamahal ko mga kapatid, alalahanin natin ang golden rule na sinasabi dito, kung ano yung nais mong gawin ng iba sa iyo, siya ang dapat mong gawin sa iyong kapwa. Tayong lahat, minamahal ko mga kapatid, ay mayroong kahinaan, mayroon tayong mga limitations. Tayo ay nakakagawa kung minsan ng kasamaan. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Nakakagawa tayo ng pagkakamali. At kung nais natin na humingi ng patawad sa kanila, ano ang gusto nating gawin na mga taong ito na nagawa natin ng kasalanan? Gusto natin na tayo ay patawarin nila. Sana ganun din. Sa golden rule, gawin natin ang pagpapatawad upang sa pagkakataon na tayo ang humihingi ng pagpapatawad, tayo ay patatawarin din ng ating kapwa. Alalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, na ang Diyos natin ay nagpapatawad sa lahat. Nagpapatawad, ikaw man ay makasalanan, ikaw man ay mabuting tao. Nagpapaulan siya sa masama at mabuti. Ito ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo ay magiging anak lahat niya. Tayo ay makakasama niya. Kung ang kabutihan ito, pagmamahal na ito, paggawa ng kabutihan, ay magagawa natin sa ating kapwa. Napakaganda, minamahal ko mga kapatid, ang assurance sa atin kung magagawa natin o masusunod natin ang napakahirap na kautosang ito ng ating Panginoon. Napakalaki ng inyong gantimpala na naghihintay sa langit. Sapagkat kung kayo ay magbibigay, kayo rin ay bibigyan. Ito ay isang takal na mainam, punong-puno, siksik na siksik, ang dadaloy sa inyong kandungan. Sapagkat ang panukat na inyong ginamit sa inyong kapwa ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Para sa Sindiho ay mayroon pa rin akong isang announcement at ito yung pag-ibigay ko ng Marriage Enrichment Seminar. Sana bigyan ninyo ng pansin o panahon after ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng kaligayahan. Subalit ito ay magagawa natin kung wala tayong mga kaaway, wala tayong galit, wala tayong puot, at ito ay magagawa natin kung mamahalin natin ang ating mga kaaway. At sana'y pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo kapayapa. Salamat sa Diyos.